Yo, sa mga ka-idol, kumusta kayong lahat? For today's video ay gagawa po tayo ng pulveron cookies. Yan at napakatipid po ng recipe nito at saka napakadaling gawin at pang business po talaga ito. Hindi lang pang business, pang pamilya pa. So wag nating patagalin pa at umpisahan na po natin. At yan na at ang una po nating ilalagay itong ating white sugar. Yan pwede rin po kayong gumamit ng brown. Yan kung talagang nagtitipid kayo, pwede po yung brown. Pero mas maganda po yung white. At yan, panoorin nyo po ng maayos yung ating procedure. At yung pangalawa kong nilagay itong ating evap milk. At kung talagang nagtitipid kayo, pwede po kayong gumamit ng tubig lang. Then, pangatlo kong nilagay itong ating shortening. Yan, wala po yung margarine ha. Shortening lang po ang nilagay ko para at saka isang large na itlog, isang piraso. Pwede na po walang itlog. Inuulit ko, pwede po walang gatas, pwede pong tubig lang. At pwede po walang itlog. Then, yung ating asin. Yan, tunawin lang natin ng maayos yung ating mga ingredients bago natin ilagay yung ating cornstarch at harina. Yan, dapat lusaw na lusaw po. At pwede po butter po yung gamitin nyo. Pero mas maganda po kasi yung vegetable shortening para mas siya, crunchy. Yan. Then yan, i-mix lang natin ng maayos. Yan, inuulit ko po, panoorin nyo po ng maayos yung ating procedure. Kasi ang recipe, andyan lang po yan. Ang importante po yung ating proseso. Kasi pwede naman po kayo mag-search kung saan sa YouTube, Google, marami pong recipe. Din yan, ilalagay natin yung ating, yan, cornstarch po yan. Yan, nasa description box po yung ating full ingredients. Din yung ating third class. Yan, third class lang po yung ginamit ko. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose at cornstarch. Yan, balihati po. Yan din bago ko nilagay yung ating baking powder Calumet brand. Din yan, i-mix lang natin. Yan, panoorin nyo po kung paano ko siya minix. Wag po yung, dapat isa lang po yung direction ng ating pag-mix. Wag po yung kung saan-saan yung direction ng ating pag-mix. Yan, nakita nyo naman po. Iisa lang ang direction ng pag-mix para hindi po siya kukunat. Yan. At kung ano yung nakalagay sa recipe, yun lang po ang sundin nyo. Yan at yan, i-mix lang natin. Pero kakamayin ko po yan maya-maya. Pag nabuo na siya. Yan po, napansin nyo, iniikot ko po yung mixing bowl. Saka isa lang po yung direction niya. Bali, yan po, nakikita nyo paano ko minix. Inaano ko yung ilalim. Talagang diin yung pagkaano ko sa ilalim. Then, wag nyo munang idiin agad. Yan, dapat dahan-dahan. At kung pansin yung medyo basa, pwede po kayo magdagdag konti. Konti lang, as in, wag naman marami agad. Konting third class or cornstarch. Kasi ang recipe po natin is hati po yung third class at cornstarch. Yan, kalahating kilo lang po yung ginawa natin. Pwede nyo, pag gusto nyo pang maramihan, i-plus lang po ninyo yung ating recipe. Yan. At nakikita nyo po yung pagmimix, oh. Bali, yung nasa ilalim po talaga importante. Mababaliktad siya. Yan, i-mix lang natin na maayos. Yan, inuulit ko po, pag napansin nyo medyo basa, bago pa po kayo mag-add ng harina or cornstarch. Pero mas maganda kung maglagay kayo, mas maganda po yung third class yung ilagay nyo. Yan, kung pwede po kayo maglagay ng cake flour or third class. Yan. Yan po, minimix ko lang siya. Yan, hinukay ko po yan sa pinakailalim. Napansin nyo, parang inano ko talaga yung ilalim. Yung ilalim, inibabaw ko. Yan, napansin nyo po. Para akong nagtutupi. Yan. Para mas maganda yung Wag po yung paiba-iba yung direksyon yung pagmimix. Dapat isa lang. Yan. Din yan, lagay natin sa ating, tawag nito. Sa ating, para i-form na po natin siya. Yan, napaka-basic lang po nito. Yan, ikakat lang natin siya. Ang cut ko po nito is, kinat ko lang po siya ng tig 30 grams. Yan. Then, ikat lang natin. Nasa sa inyo na po kung gaano kalaki yung cut nyo. Pero para sa akin, tig 5 pesos po, 30 grams lang po yung cut nito. Yan, inuulit ko. 30 grams, 5 pesos isa. Yan, ganyan lang po pag-cut din. Kayo na po bahala kung gaano kalaki yung nyo. Inuulit ko po, kayo na po bahala
kung gaano kalaki yung cut nyo. Pero ang masasuggest ko is 30 grams lang po, 5 pesos isa. Yan, i-cut lang natin. Yung ginamit kong pang-cut, itong ating plastic na, yan. Yan, panoorin po ng maayos yung ating proseso para, lalo na sa mga baguhan, pero yung mga magagaling na. Pero alam nyo, kahit magagaling na, nanonood pa rin yan sila ng ibang, yung hindi nila alam. Kagaya ko. Yan, ganyan lang po, bibilogin nyo lang din, ipa-flat nyo lang po siya sa, yan po yung aking, lutuan, yung ating pan, yung ating baking pan yan. Idiin nyo lang siya ng konti, lapadin nyo lang ng konti, yan. Yan, ganyan na po siya din. Babanyahan po natin yan mamaya ng egg yolk. Pero pwede na po kahit walang egg yolk. Kahit hindi nyo nabanyahan, okay lang po. Kung talagang nagtitipid kayo, okay lang po. Hindi po mas maganda pa rin po yung kalabasan niya. Kahit walang banya. Yan, napansin nyo, spatula yung walang paintbrush. Pero okay lang po yan. Depende na yan sa diskarte. Yan. Ganyan lang po pag babanya. Inuulit ko po, pwede na po kahit walang banya. Yan, ipapakita ko sa inyo mamaya yung walang banya. Pero sa akin, binabanyahan ko lang yung ating pulveron cookies. Yan, isa lang na natin. Yan po yung timer niya. Yan, sa maliit lang po ito na oven yan. 15 minutes po yan, sinet ko po siya ng 15 minutes. Then, ang lakas po ng apoy is 200 Celsius. Yan, sa maliit na oven po kasi to. At kung sa malaki naman, karamihan po sa mga malalaking oven ay ang gamit is Fahrenheit. Yan, 250 Fahrenheit lang po kung sa malalaking oven. Yan, iba po kasi yung Celsius at saka sa Fahrenheit. Yan, sa maliit po kasi to. Kaya ang ginawa ko, 200 Celsius. Yan, iset lang natin siya ng at yan, napansin nyo, umalsa na po siya ng konti. Lang po ang luto nito. Huwag nyo po gaano kanina, hindi pa po gaano. At ayan, after 12 minutes, yan, luto na po siya. Yan, luto na po yan, no? Yan. At yan, papakita ko sa inyo yung ano niya, timer kanina. Yan, 12 minutes lang po yung ano niya, bago siya naluto at hanguin lang natin. At ayan, hanguin ko lang, hinahanap ko lang yung saan na ba yung aking pangsandok, yung aking sagwan. Nawala ang sagwan ni Berto. Yan po, ang ganda po ng ano niya yan. Hinango ko na po yan. Yan, ginamit ko yung kutsilyo. Ewan ko saan ko nalagay yung aking sagon. At yan po ang yung binanyahan ko at papakita ko sa inyo yung walang banya. At yan po yung walang banya. Yan, okay lang po kahit walang banya. Yung ating pulveron cookies. Yan. At papakita ko sa inyo yung finished product natin. At yan na po ang ating finished product ng ating pulveron cookies at sana may natutunan kayo sa video na to at sana subukan nyo tong recipe natin. Napakasarap. At pangmasa lang, hindi sa gaanong mahal yung ingredients pero napakasarap. Saka pag kinain mo siya talagang parang malulusaw, malulusaw siya kusa sa bibig mo. Yan, napakasarap, para po siyang pulveron talaga. Yan po yung itsura ng may banya at yung walang banya. At yan, at yun lang po, maraming salamat sa inyong panonood. At mega love shoutout sa inyong lahat sa walang sawang suporta. Love you all.